May malaking balita tungkol sa amang kinasuhan sa pagkakabaril at pagkamatay ng kasintahan ng anak niya. May kasong wrongful death na isinampa ng pamilya ni Whitney Robinson na naglalantad ng di umano'y mga pangyayari nung gabi ng kanyang pagkamatay at naglalabas ng mabibigat na paratang. Anong uri ng karanasan ang meron siya sa mga baril? Nakausap din namin ang abogado ni Jeffrey Towers, ang lalaking may kaso sa insidenteng ito. Sa una, aksidente ang tingin sa pagkamatay ni Whitney. Sinabi ng abogado ni Towers matapos namin siyang tanungin kung ano ang nagbago. Nasa on the case tayo, hatid ng Law and Crime. Ako si Law and Crime. Bago tayo magpatuloy, ipapaliwanag ko muna ang detalye ng bagong wrongful death lawsuit na isinampa ng pamilya ng biktima. Kakasampa lang ng kaso ng pamilya ni Whitney Robinson sa Jefferson County, Alabama Civil Court, kung saan siya namatay noong Marso. Alam natin na noong Marso, 7 tinawag ang mga pulis sa isang bahay sa Trussville, Alabama. Kalahating oras silagang-silangan ng Birmingham. Sabado ng gabi yon, bandang 9:20 ng gabi, nang may nagpaputok ng baril ayon sa pulisya. Si Whitney ay binaril at dinala sa ospital sa Birmingham, kung saan idineklarang patay makalipas ang mahigit 1 oras. Kakagraduate lang niya mula sa Auburn University 1 taon bago ito. Narito ang ilang larawan mula sa kanyang interior design page. Kakasimula pa lang niya sa larangan ng disenyo nang siya'y namatay. Taga Virginia siya, sabi ng pamilya niya, simula pa lang ay yon na ang gusto niya. Nag-aral din siya sa Auburn. Napunta siya sa Alabama dahil maganda ang interior design program ng paaralan. Sabi sa obituary ni Whitney, hindi namin inakalang mangyayari ito. Ang huling yugto ng buhay ni Whitney ay naganap sa Birmingham, Alabama. Ilang linggo bago ang kanyang trahedyang pagpanaw. Si Whitney ay nagsisimula ng magtagumpay, tulad ng inaasahan namin, sa bago niyang trabaho bilang trade consultant sa restoration hardware. Malapit nang makamit ng independenteng babaeng ito ang tagumpay sa interior design. Ang matagal na niyang pinapangarap mula pagkabata habang nanonood ng HGTV. Sa maikling panahon nagtrabaho siya roon, agad dumanga kay Whitney ang mga bagong katrabaho at supervisor dahil sa kanyang kabaitan, talento, pagiging maasikaso at integridad. Ang makilala si Whitney kahit saan, paano, bakit o gaano man katagal ay nangangahulugang naantig at nabago ka ng kanyang maliwanag na kaluluwa. Ngayon, nakikipag-bait si Whitney sa anak ng lalaking ngayon ay nahaharap sa kasong manslaughter na may kaugnayan sa kanyang pagkamatay si Jeffrey Scott Towers, 54 na taong gulang. Malalaman natin mamaya ang pahayag ng abogado niya. Pero ito ang larawan ni Jeffrey mula sa kanyang legal team. Ayon sa kaso ng pamilya ni Whitney, nasa bahay ni Towers si Whitney kasama ang kanyang nobyo at ama nito, si Jeffrey Scott Towers. Ayon sa kaso, ipinapakita ni Jeffrey Towers kina Whitney at sa anak nito ang koleksyon ng antigong baril sa bahay. Umanay may hawak na .22 caliber na revolver si Towers sa kanyang mga kamay. Ayon sa demanda, alam man o hindi ni Towers, ang baril na kanyang hinahawakan ay may lamang balak. Habang ipinapakita niya ang baril kina Whitney at sa anak niya, isang putok ang biglang kumawala ng hindi sinasadya. Ayon sa demanda, tinamaan ng bala si Whitney sa itaas na kaliwang bahagi ng dibdib. Ang sani ng kanyang pagkamatay ay tama ng bala sa dibdib. Ayon sa demanda, tinamaan umano siya sa kaliwang baga, puso at aorta. Sinasabi rin sa demanda na walang droga o alak sa kanyang katawan noong oras ng kanyang pagkamatay. Ayon pa sa demanda, may tungkulin ng pag-iingat si Towers kay Whitney Robinson na umilos ng makatwiran at ligtas sa paghawak, paggamit at pagkontrol ng baril. Ayon sa demanda, hindi umano niya ito nagawa. Sinasabi rin sa demanda na may tungkulin si Towers na ligtas na inspeksyonin at panatilihin ang lahat ng baril sa kanyang ari-arian. Idinimanda si Towers dahil hindi niya ininspeksyon ng baril para tiyaking walang laman ito. Ngayon, inaakusahan ng demanda si Towers na kulang siya sa kaalaman tungkol sa kaligtasan sa paggamit ng baril. At sinasabi rin na siya ay umano'y kumilos ng pabaya. Dahil dito, napatay si Whitney Robinson. Inaakusahan din si Towers ng kapabayaan dahil umano'y hindi niya inalagaan ang baril na pumutok. Alam natin gayon sa kasong ito, .22 caliber na revolver ito at isang antigong set ng mga baril. Pero tungkol sa kung gaano nakatanda ang baril na ito at kung ano ang kondisyon nito, ang mga detalye ngayon ay hindi pa raw inilalabas. Ang kasong ito ay humingi ng hindi tinukoy na danyos. Pag-usapan natin ang kriminal na aspeto dahil kinasuhan na si Towers ng manslaughter at mukhang may nagbago sa investigasyong ito para umabot sa puntong ito.
Dahil kung babalikan mo ang Marso, 7 nangyari ang malagim na trahedyang ito. At noon gabing yon, ayon sa AL.com, ang insidente ay tinuring na isang hiwalay na pangyayari at walang banta sa publiko. Ayon sa pulisya, may isang dinitin. Itinuring ng coroner sa Jefferson County, Alabama, na aksidente ang pagkamatay ni Whitney at walang isinampang kaso. At sa puntong yon, lumalabas na hindi ito isang kasong kriminal, kundi isang napakalungkot na aksidente. Isang pagkawala ng buhay na hindi kaya mapagtagumpayan ng kahit sinong pamilya o mahal sa buhay. Halos 2 buwan na mula nang mabaril at mapatay si Whitney sa bahay na ito. Ayon sa Trustville Police Department, matapos ang masusing investigasyon ng Criminal Investigations Division, nakakuha ng arrest warrant ang mga detektive noong Mayo 11, 2026 sa pamamagitan ng Jefferson County District Attorney's Office para kay Jeffrey Scott Towers ng Trustville. Kinasuhan ng pulisya si Jeffrey Scott Towers ng manslaughter. Ayon sa pulisya, inaresto si Towers noong Mayo 11 nang walang aberya at nakapagpiyansa siya ng $30,000. Sa ngayon, malaya siya habang tuloy ang kaso sa hustisyang kriminal. Nilinaw ng kanyang abogado ang mga batikos sa piyansa. Maraming tao at nakita ko sa mga komento na ito rin ang binanggit nila. At sinabi nila, para sa isang tao inakusahan sa pagkamatay ng iba, kahit pa ito ay manslaughter lamang, may mga tanong kung bakit hindi mas mataas ang piyansa at kung bakit siya pinayagang makalaya. Pag-uusapan natin yan dito, maya-maya lang. Gusto ko munang ipakita sa inyo ang pahayag na unang inilabas ng mga abogado ni Jeffrey Scott Towers. Nakasaad dito, at quote, "Ang nangyari kay Miss Robinson ay isang trahedya. Nauunawaan namin kailangang umusad ang proseso ng hustisya. Ngunit tiwala kaming magpapatunay ang ebidensya na si Ginoong Towers ay walang kriminal na record, naging mabuting mamamayan at inosente sa mga kasong ito." Gusto ko lang linawin bago ang panayang kay abogado ni Towers, Johnny Amari, na nagsabing inaasahang haharap si Towers sa korte sa Hulyo. Ang kwentong inilalabas tungkol sa di umano'y nangyari sa bahay niya noong gabing yun ng Marso ay nagmula sa isang civil lawsuit na isinampa ng biktima sa kwentong ito. Hindi pa natin naririnig ang kwento mula sa mga piskal na humahawak ng kasong kriminal. Samahan niyo kami ngayon para talakayin ang kaso, kasama si abogado ni Jeffrey Towers na si Johnny Amari. Salamat po sir sa oras ninyo. Ito ang kasong wrongful death na isinampa ng pamilya ni Whitney Robinson. Ano ang reaksyon ninyo sa mga paratang laban sa kliyente ninyo? Well, masasabi ko na inaasahan na namin ito. Ibig kong sabihin, talagang napakalungkot ng insidenteng ito. At tuwing may legal na pagkawala ng buhay, magkakaroon talaga ng pagsusuri kung ano ang naging sanhi nito. At syempre, may iba't ibang detalye na lalabas. Ina-expect mo talagang magkakaso ng civil lawsuit or wrongful death sa ganitong sitwasyon. Kaya alam mo, hindi kami nabigla, inaasahan na namin ito. Nakita ko lang ito nitong weekend. Hindi ko pa nakakausap ang abogado na nagsampa ng kaso at hindi rin ako kinukuha bilang civil attorney sa nayon. Kaya pero ang pagkakaintindi ko sa ganitong sitwasyon, malamang ititigil muna ang civil case habang tinatapos ang criminal case. Sa usaping kriminal, sa civil lawsuit, sa unang pagkakataon ay inilalahad dito ang kwento kung ano raw ang nangyari sa loob ng bahay ayon sa kanilang pananaw. Ayon sa kanila, ipinakita ng kliyente mo ang isang antigong kalibreng 22 na revolver at bigla itong pumutok dahilan ng pagkamatay ni Whitney. Ano ang pahayag ng kliyente mo tungkol sa nangyari nung gabing yon? Sa ngayon, iiwas muna ako sa anumang napag-usapan namin ng kliyente ko. Ang masasabi ko lang, kapag ganito kaaga pa sa isang kasong kriminal tulad ng sitwasyon namin, sa tingin ko ay kakasampalam ng kaso noong nakaraang linggo. Tumatanggap pa rin kami ng impormasyon tulad ng iba, kabilang ang discovery. Kakapasa lang namin ng motion para dito noong nakaraang linggo. Naaprubahan ito at ngayon pa lang kami nagsisimulang makatanggap ng discovery. Ngunit wala pa kaming panahon suriin at malaman kung ano ang kulang o darating. Bahagi talaga yan ng prosesong kriminal na mangangailangan ng panahon para matapos. Oo, nauunawaan at nirerespeto ko yan. Lalo na't hinihintay pa natin ang impormasyon mula sa mga piskal tungkol sa di umano'y insidente sa kasong ito. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong kliyente? Anong uri ng karanasan ang meron siya sa mga baril? Alam mo, hindi ko personal na kilala ang kliyente ko bago ito. Kaya siguro yun ang isa sa mga bagay na pag-uusapan namin. Isang bagay na masasabi ko tungkol sa aking kliyente, talagang nagmalasakit siya kay Binibining Robinson.
At nagmalasakit din ang pamilyang ito sa kanya. Wasak na wasak sila. Ibig ko sabihin, lubos na nadurog ang aking kliyente dahil dito. Masasabi ko na ang aking kliyente ay walang kriminal na record. Hindi siya umaabuso sa droga o alak. At sa katunayan, kumpiyansa kami na magkakaroon ng toxicology report sa tamang panahon na magpapakita na walang droga o alak sa kanyang dugo noong mga oras na yon. Kaya ito ay talagang isang malungkot na pangyayari. Kung babalikan mo at base sa kwento na nailahad hanggang ngayon, ito ay itinuring na isang aksidenteng pamamaril o iniulat na ganoon ang naging desisyon ng coroner. Ngayon, may kasong manslaughter siya. Ano ang nagbago sa halos 2 buwan mula nang sabihing aksidente ito hanggang ngayon na kinasuhan ng manslaughter ang iyong kliyente? Magandang tanong yan at iyon ang unang itinanong sa akin ng kliyente ko. At isang bagay dyan ay makakatulong ang proseso ng discovery sa pagsagot sa tanong na yan hanggang makita natin kung ano ang nakita ng estado na iba makalipas ang 2 buwan. At malamang gusto ko ring malaman ang sagot sa tanong na yan tulad ng kahit sino pa. Dahil nung nangyari ang insidenteng yon at siya ay pinalaya ng walang kaso, umaasa kami na iyon na ang katapusan ng anumang kasong kriminal. Inasahan naming magkakaroon ng wrongful death case sa civil at akala namin tapos na ang kasong kriminal dahil nagtitiwala kami sa aming kliyente. Palagi kaming naniniwalang wala siyang ginawang pabaya o sinadya. Ano ang nagbago nitong 2 buwan? Sa tingin ko, masasagot ito habang may dagdag tayong impormasyon mula sa pulisya at sa opisina ng district attorney. Naiulat noong gabing pumanaw siya na may dinetene mula sa bahay. Itinuturing din itong hiwalay na insidente. Ano ang mga naging interaksyon ng kliyente mo sa awtoridad mula nung gabing yon at pagkatapos pa nun? Walang naging interaksyon ang kliyente ko sa mga otoridad matapos ang gabi iyon. Kaya iyon sana ang una niyang pakikipag-ugnayan sa pulis pagkatapos noon. Walang naging komunikasyon sa pagitan niya, talaga namang walang naging contact sa pagitan niya at ng mga otoridad. Alam kong sinabi mong hindi mo inaasahan ng kriminal na bahagi ng kasong manslaughter na ito. Ibig kong sabihin, anong uri ng siguro komunikasyon? Wala talagang naging komunikasyon mula nung gabing yon hanggang sa mga sumunod na araw tungkol sa kung may, alam mo na, anumang uri ng investigasyon na nagpapatuloy pa. Tahimik ang Trustville Police Department at tanggapan ng district attorney nitong mga buwan. Kaya hindi na rin kami nagulat dito. Umasa kami na walang kasong kriminal na lalabas mula rito. Paano tumugo ng iyong kliyente nang malaman niyang may kaso siyang manslaughter? Sa tingin ko nalungkot siya, pero wala talagang paraan para lubos ko maipaliwanag ito. Sana nga kaya ko. Mas nalulungkot siya sa nangyari kay Whitney kaysa sa anumang may kinalaman sa kanya. Wasak na wasak siya. Sobrang lungkot niya sa pagkawala ng buhay ni Whitney. Sa lahat na usapan namin, hindi ito tungkol sa sarili niya. Mas mahalaga ang tanong na, bakit kailangang mangyari ito kay Whitney? Kaya nga, hindi ko alam paano ipaliwanag ng maayos. Pero isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nakikipag-usap sa iyo. Gusto ko lang iparating na mabuting tao siya. Mahal niya ang kanyang pamilya at inalagaan niya si Whitney. At ito, walang sinuman ang makakaisip na mangyayari ito. Isa lang napakasamang pangyayari na naganap. Kumusta ang naging relasyon niya dati sa pamilya ni Whitney? Hindi ko rin alam. Sa palagay ko, nagkaroon sila ng panahong makasama siya. Ang kliyente ko at ang asawa niya, talagang mahal na mahal nila siya. Kaya alam mo, sa tingin ko, masaya sila na ang anak nila ay nakahanap ng isang tao na sa tingin nila ay mabait at ipinagmamalaki nilang may nakarelasyon siyang mabait. Alam kong limitado lang ang masasabi mo at sinusubukan mo pang intindi ng nangyari. Pero ano nga ba ang ginagawa niya sa bahay nung gabi ng ika-7 ng Marso? Kailangan ko lang hulaan, hindi ko talaga alam. Iniisip ko na parang normal lang na okasyon yun kapag may lakad ka kasamang mga kaibigan at pamilya. Ayoko gawin dahil kailangan ko lang hulaan. Nasaan ang kliyente mo? Alam ko na kapag piyansa siya ng $30,000.
Ano ang inaasahan mong mangyayari sa susunod sa kasong ito? O isa pa, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa piyansa dahil napansin kong madalas itong nababanggit. May schedule ang Alabama na naglalaman ng mga inirerekomendang piyansa. Um, para silang krimen, ang Class B felony na ito ay may inirerekomendang piyansa na 5,000 hanggang 30,000 dolyar. Kaya pinakamataas talaga ang piyansa niya sa schedule. Um, Tungkol naman sa mga susunod na hakbang sa kasong ito, may isang uri ng paunang pagdinig na gaganapin sa loob ng ilang buwan. Patuloy naming susubukan na makuha ang anumang ebidensya na maaring wala pa sa amin. At iyon ang pagkakataon kung saan kami at ang opisina ng piskal ay mag-uusap tungkol sa kung nasaan na kami sa kaso. Doon magpapasya kung may paunang pagdinig o ililipat sa grand jury. Ganito rin ang proseso para sa lahat ng akusado. Para kay Ginoong Towers, walang pinagkaiba. Sa ganitong kaso, ibig kong sabihin, anong klaseng ebidensya ang gusto mong makuha sa discovery para makatulong sa pagbuo ng kaso mo para mapatunayan na inosente ang kliyente mo? Huwag kalimutan na igigit natin na tuparin ng estado ang tungkulin nilang patunayang may sala siya. Kaya ang mga ebidensya na hahanapin namin ay mga bagay na magpapakita na may makatwirang pagdududa kung siya nga ang gumawa ng krimen. Alam mo, mahalaga talaga ang mga bagay tulad ng toxicology reports. Makakatanggap din kami ng ulat mula sa pulisya tungkol sa mga pahayag na maaring ginawa o hindi ginawa noong gabing yon. At kapag tiningnan mo at muli, naiintindihan ko na may hangganan lang ang maaari mong sabihin. Pero alam mo, base sa civil lawsuit na sinasabing ipinadyayabang niya ang koleksyon niya ng mga antigong baril, siya ba isang taong kilala ko? Hindi mo pa nasasabi ang tungkol sa karanasan niya sa mga baril. Pero mahilig ba talaga siyang magpakita ng mga antigong baril? At madalas ba niya itong gawin kapag may mga bisita sa bahay niya? O isa yun sa mga bagay na yun. Hindi ko talaga siya personal na kilala bago ito. Kaya hindi ko masasagot ng sigurado ang tanong na yan. Gaano kadalas kayo nagkakausap ng kliyente mo? Ibig kong sabihin, habang dumadaan kayo sa prosesong ito ngayon, siguradong maraming atensyon ang nakatuon sa kwentong ito. Nalaman na ng mga tao ang tungkol sa mga umano'y nangyari at sa mga paratang sa kanya. Ano ang sinasabi mo sa kanya araw-araw habang tumatagal ito? Isa akong abogadong uma-adjust sa kliyente. Hinahayaan ko sila. At may mga kliyente akong gustong araw-araw akong kausap. May mga kliyente akong nagsasabi lang kung saan pipirma at may iba namang nasa pagitan ng dalawang iyon. Ginagawa kong available ang sarili ko, lalo na sa kasong ganito, na ganito kalaki ang atensyon na natatanggap. Ginagawa kong available ang sarili ko sa mga kliyente ko, halos 24 na oras sa isang araw. Kaya alam mo, nasa kanya na kung pakiramdam niya kailangan niya akong kausapin o hindi. Alam kong sinabi mong wasak siya, pero ibig kong sabihin, paano mo mailalarawan, alam mo yon, kung paano niya hinaharap ito? Alam mo, tiyak na nahaharap siya sa pagkabigla ng nangyari. Siguro nagulat siya na naharap siya sa kasong manslaughter. Ibig kong sabihin, paano niya hinaharap ang lahat ng atensyon na dala ng kasong ito? Parang galing siya sa lumang henerasyon na ang paniniwala ay magpursige lang at magtrabaho ng tahimik. Sa tingin ko, masipag talaga siya bago pa mangyari lahat ng ito. Sa tingin ko, mas lalo pa siyang nagpakasabsab sa trabaho para siguro makahanap ng normal na pakiramdam at mailayo ang isip niya sa ibang bagay. Pero hindi ko maisip na lumilipas ang araw na hindi niya naiisip ito araw-araw. Sige, Johnny Amari, abogado ni Jeffrey Towers, talagang napakalungkot ng kasong ito mula sa Alabama. Maraming salamat po sir sa oras na ibinigay ninyo sa amin. Pinahahalagaan po namin ito. Maraming salamat. Pwede tayong mag-usap ulit kapag may bagong impormasyon. Salamat din sa pagkakataong makapagsalita. Iyan na po ang pagtatapos ng On The Case na inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify. At ngayon ay napapanood na rin kami sa Peacock. Ako po si Chris Stewart, magkita-kita po tayo sa susunod.